Hello! So, magandang gabi. Tonight, i-unveil ko lang yung pinadeliver ko. Umorder kasi ako sa UPOU Alumni Foundation. UPOU Alumni ba? O UPOU Foundation? Umorder ako na sablay. Proud lang talaga. Pagpasensyahan nyo na. Okay? Sablay. At saka UPOU na pin. Ganda. Bakit? For context, may graduation kasi ngayong December 6. Ngayong December 6 and pinalad tayo na gagraduate tayo doon. Kasi originally graduate ako ng accounting. Pero sa Laguna University, BSA Laguna University 2012. And then nag-work ako for sa Global Bank, sa isang Global Bank. Fund accounting, and then meron ako software doon na ginamit na eventually na-hire ako for accounting software support, parang yan, portfolio management software. And then doon sa second stint ko na work, meron akong naging office mate doon. Ang pangalan niya ay Louie. So Louie, sumalangit nawa, no? Ayun. Pero yung si Louie, expat na kasi siya. So OG siya dun sa kumpanya namin, sa kumpanya na yon. And then siya yung nagtulak sa akin para maging i-explore ko yung programming side. Kasi part ng trabaho niya is to debug systems and to build software solutions para doon. Ako kasi nasa accounting side ako eh. So ang kaya ko lang gawin is up to boot up a server sa virtual machine, and then patakbuhin ko yung database, and then investigate ko lang kung ano yung issue, and then pag hindi ko kayang i-solve, pag tingin ko merong parang technical glitch na, kailangan ko na siyang i-submit sa development team. Pero yung kay Louie at the time, parang mas in-depth yung ginagawa nila sa tech side. So sabi ko, balang araw gusto ko yan. So sabi niya, hindi Jay, subukan mo. Hindi, sige, sinubukan ko 2016. Try ako mag-aral ng HTML. Sabi ko, okay to kaya ko to Try ako ng CSS. Sabi ko, okay pa to. Ang ginagawa ko kasi noon, ako YouTube, tapos research ako ng other materials sa internet. Meron kasi mga W3 schools, kung naaalala nyo yun. Ayun. Pagdating ng JavaScript, sabi ko, hindi kaya. Kumalaps na ako sa JavaScript. Sabi ko, kailangan ko ng mas structured na way ng aral. Hindi kakayanin ng sariling sikap lang. Personally, at the time, kung ano yung skill level ko at the time, feeling ko hindi uubra. Ayun. Pinark ko muna yung dream ko na yun. Kasi eventually, naging from interest, from my own curiosity, naging interesado ako doon. And then, nag-aral talaga. Ayun. Nag-try ako mag-aral personally. Ayun nga lang, kumalap sa JavaScript 2016. So pinark ko 2017. And then 2018, nagkaroon ako ng opportunity sa iba namang kumpanya. Nakakatawa doon. Hinire nila ako. Pina-exam nila ako eh. Ang unang exam ko was technical. May CSS, HTML, and then JavaScript. Software support din. Pero ano na to? Ito, real accounting to. Parang real accounting siya. So yung general accounting na common, yan.
So, hindi na to focus sa net asset value lang. Yun. So, meron na to financial statements and all. Uh, yun. So, okay naman. Pasado ako dun sa tech exam. Akala ko dun ako mag-end up eh. Ngayon, tinignan nila yung CV ko. Ang nakalagay, graduate ako ng accounting. So ang ending, sabi niya, hey, I noticed that you've graduated with a degree in accounting. So, can you also try the accounting exam? So sabi ko, okay, no problem. E di, exam ako. E di, natural, pumasa. Graduate ng accounting eh. Di, napasa. Ang ending, nilagay ulit ako nilagay ako sa accounting side. Hindi ako nilagay sa tech side, which is yun sana yung plan. Pero good thing is, meron akong chance mag-aral. Binigyan ako ng chance mag-aral ng pinayagan ako mag-enroll sa UPOU kasi bandang 2018 na nahanap ko yung UPOU. Meron silang program ng pangalan ay Diploma in Computer Science, UPOU. Sabi ko 2016 may interest na ako, pero hindi ko kaya kasi walang structure yung aral ko. Hindi siya naka-structure ng maayos. Kung ano yung isang dati ang atake ko, kung ano yung bagay na hindi ko naintindihan, ayun lang yung hahanapin ko. So, merong butas doon sa style ko ng pag-aaral, and may mga concepts ako hindi naintindihan kasi hindi nga maganda yung structure. Ayan. So, nag-enroll ako 2018. Natapos ko yung program May 2025. This year. Ilang taon yun? 7 years. Or 6.5, I think. So, ganun katagal ako inabot mag-aral sa UPOU. Mahirap ba ang UPOU? Oo. Based experience ko, mahirap. Mahirap pagsabayan ng aral, family, and then yung trabaho, of course. Yung tatlong yun, kailangan balansyado ka. Kasi, kung parang kung bumigay yung isa doon, wala talaga. Nangyari sa akin yan twice. So, una kong huminto ako ng pag-aaral along the way. Twice. Nag-request ako ng MRR, maximum residency rule na excuse sa UP. Thankful ako, Grenat. Grenat lang UP. So, salamat UPOU dahil pinayagan niyo ako mag-aral ulit twice. Ayun. Kasi along the way, ayun. OT, mahirap pagsabayin yung aral tsaka trabaho kasi OT ka ng OT, di ba? Mauubusan ka ng oras sa pag-aaral kapag hindi mo na budget ng maayos. Ako, aminado ko, hindi ko naman nababudget ng maayos yan eh. Dati. Kasi nag-office work ako. Dati. And then, sa family save naman, minsan, kapos ka sa pera, di ba? So, may times na hindi ako makapag-enroll. May kulang sa budget, ganyan. Ayun. So, pinakamalala ako dun na meron akong EXT sa dalawa kong subject. Extension. Hindi ko talaga mabalanse yung aral at work noon at the time. So, wala. Ginibip ko na lang. I-retake ko na lang yung dalawang subject na yun. Tatlong subjects na lang yung remaining ko at that time. Ngayon, pinalad tayo na napaganda yung work. Kaya ko na ulit mag-aral ng full time no 2024. So, nag-enroll ako. And sabi ko, last chance na to. Kailangan tapusin na talaga. Kasi yung mga original ko na batchmate, graduate na sila.
So, wala talaga. Kailangan ko na tapusin. And then, awa naman ng Diyos ayun, natapos nga nitong May. And then, ano ba, favorite subject doon sa buong program na yon, Prof. Gulshan Bason, networking yata yon na subject. Kasi medyo practical. Yung final project ko doon ay gumawa ako ng Flutter app na instead of ko-connect ka sa Wi-Fi or gagamit ka ng internet connection para makipag-communicate or mag-send ng message to another device or using my application, ang gamit ko Bluetooth. Yun. So, memorable sa akin yun. Kasi, ina-apply ko talaga kung ano yung interest ko at that time, which was yung programming, and then kung ano yung nasa subject, parang ina-apply namin. Yun. Gusto ko yung mga ganun, yung may application in real life. Hindi lang puro theory. Nakatulong ba yung UPOU sa career? Yes, nakatulong siya, honestly. Kasi feeling ko hindi ako tatanggapin ng mga employer nun. Nung nag-transition na ako from accounting software support or accounting software engineering. Ano bang role ko nun? Technical engineer eh. Pero, ayun, accounting side. Hindi ako tatanggapin sa formal na software engineering role kung hindi dahil sa pinurso ko yung diploma in computer science. Honestly, di talaga. Kasi dito sa Pilipinas, parang ganun yung kalakaran eh. Kailangan may credential ka, di ba? Hindi naman ako graduate ng computer science eh. Mahilig lang talaga ako mag-program, pero wala akong credential. Ayun. And then, pagtingin ko naman doon sa actual na work, yung mga concepts na natutunan ko sa UPOU through this program is nakatulong talaga. Dati, hirap ako doon sa mga meron akong dati nag-struggle pa ako sa nung wala akong structure sa aral, nung walang structure akong sinusunod para matutunan yung isang bagay. For example, sa JavaScript, di ba? Meron kami subject sa UPOU na pinag-aral kami ng eloquent JavaScript on our own. Sabi ko, syempre, kailangan mong aralin talaga yun. Ang final project nga namin yun is bumuo kami ng mobile app, pero ang gamit namin parang HTML, nagre-render lang kami ng HTML sa sa devices, sa phone, Android or iOS eh. Nakalimutan ko, hindi Ionic yun eh, pero parang ganun. So, napuwersa ako doon na aralin yung recursion. For example, ano pa ba? So, hindi ko maintindihan yung mga concepts like clean code. Ano yung clean code, di ba? Kung hindi dahil sa UP, yun. Collapse ako doon. And then, ayun, napuwersa ako mag-aral ng may structure. Ayun lang yung masasabi ko doon. The best. And then, of course, yung credential, malaking bagay. Dahil, tinitignan ng employer eh. And then next is yung yung mga concepts. So, nakatulong siya. Ayun. So, ito lang siya. Dalawang bagay lang. Isang sablay, tsaka isang pin. And, yun. Salamat, UPOU, dahil tinanggap niyo ako mag-aral ulit. Twice. And, yeah. See you in December. Bye-bye.